Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high-carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ang kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikreto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, issue ko talaga tumawa at maging masaya at issue ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friends? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Hi! Magandang umaga sa inyo mga ka-obese friend. Ngayon, umaga na naman. At kailangan nating test ng sugar kung kamusta na ang ating health. Ito na naman ang inyong obese friend. Ang inyong obese friend na lab guinea pig. At kailangan nating mag-check ng sugar. Kinain ko kahapon. Take hotdog pa rin. So, kakaalaman. Ito na naman yung ating stress strip show. Ating walang kamatayang China-made na Accugents. Tignan natin kung anong teka lang, replyan ko lang tong aking ito ang ating strip. Yan ang ating strip. Ito yung strip. Ito yung ating panturok. So ito na, lagyan na natin ng bala itong lancet. Mga kaibigan, na kumusta kaya kayo? Whole day ako kumain ng hotdog kahapon. 2 meal. Tapos si steak. So medyo marami yun. 8 hotdog. 6 sa umaga. 2 sa gabi. O 3 sa gabi. 6, 7, 8, 9 siya. Hina ako sa mat. So nakasyama ako. Tignan natin kung anong sugar natin. Kahapon medyo elevated 100 siya. 100 plus ba yun? Yun na last video. Ito na. Ready na yung lancet. Yan na. Ito naman. Lagay na natin to. Shoot nyo yan dito Yan sa butas. Shoot nyo sa butas. Yan yung butas. Shoot nyo. Make sure na doon yung yung kusan idadrop yung blood. Bilisan to. Dahil yan na. Nag-start na siya. Alcohol. Excuse me. Oh, sorry. Squash daliri. Dito pa rin ako nagtutusok. Mas feel ko dito sa pinky. Para mas madali sa akin. Okay. Setting is 1.5. Hindi na siya ganun kasakit Sana. 1, 2, 3. Ubo. Tingnan mo, dugo ba? Dugo ba? Ba't walang dugo? Oh my gosh. Ang hina. Ba to? Di gawin natin 2. Mahina 2 na. Matapat na sa 2. Hindi. Pahid ng alcohol. Fire. 1, 2, 3. Ubo. Nauna yung pindot. Medyo mas ramdam ko this time. Ba't ayaw ko dumugo? Ano ba yan? Ulit na naman. Ayaw dumugo masyado. Baka ayaw na doon sa daliri. Dito tayo sa kabila. Napagod na siya siguro. Same 2.5. 2 lang pala. 2. Fire dito. Pangalawang daliri. Ubo. O yun konti lang. Hindi nyo naman kailangan marami. Tapos, yung shoot nyo dito. Yun. Sipin na ng machine. Magre-read na siya. Ano daw? Uy. O yan. Yan ang sugar natin for today. Kano yan? Sana score ko lang to sa card, no? Di sana top notcher na ako ngayon kung laging ganito yung score. At least may isang bagay ako nataasan ng score, di ba? Kung nung nag-aaral ako, hindi matataas yung mga academics ko. At least, dito man lang sa sugar ko, tinatamaan ko yung naka 100 ako. Picturean ko, send ko sa brother ko. Kami, nagsisendan kami ng mga ganito klaseng pictures, yung mga sugar testing namin, blurred ulit. Ito kami magkakapatid, nagsisend kami ng mga sugar namin. Ayun sana. Nangyari, nagsisendan ka. Kung yung iba, nagsisend kayo ng mga sapatos, damit, t-shirt, gadgets, kami, pag nandito ka na sa ganitong sistema, ang mga sinesend mo madalas, ganito na. Kung dati na pag-flex kayo ng mga gamit, ngayon doon na flex namin, health na.
Well, yan lang ang masasabi ko sa inyo for today. Ops, mag-BP pala tayo. Naku, tumawa ako. Tataas to. Excuse me ulit. Matamaan. Ito yung president. Ito kasi si BP. So, ayan na si BP. Test natin yung BP natin. Paano ba gumamit nito? Ito yata, nakatapat dito eh. Tawa ako ng tawa eh. Di mataas na to. Di pa ako umiinom ng med. Tapos, kailangan 2 daliri daw kasya dito sa loob ng hindi masyadong masikip. Relax. Mataas to. Likot ako eh. Tawa pa akong tawa. Wrong move. Okay, pwede na mag-ingay. Ayun, ito na nag-iingay eh. Tubasan nyo yan. 116. Pipicturean ko ulit yan. 116/66. Pero yun yan. Isang obese, 116. Parang di naman ako naniniwala doon. Syempre, nakagamot pa ako. Iniinom akong gamot once a day. No, ngayon, iniinom ako ng gamot ngayon. So, na-check na natin ang ating sugar at saka yung ating blood pressure. So, nakikita naman po siguro, no? Kung ano yung sistemang nangyayari sa loob ng ating katawan. So, kahit nasabihin natin kumain ako ng inflammatory, yes, inflammatory siya. Possible siya ng magka-contribute sa inflammation ng katawan. Yun ang mamaga yung katawan. Pwede kayong, kasi inflammation pwede maging cause ng heart disease. So, I suggest, huwag nyo laging gagawin kumakain ng mga inflammatory food. Katulad ko, hindi naman ako lagi. Napadalas lang today kasi yung grocery, hindi pa nga maka-grocery dahil nga may bagyo. Friday today. So, I think mamaya, lalabas kami para mag-grocery. Or tomorrow morning. Malalaman ho natin. Kaya mag-ingat po tayo lagi sa ating health, sa mga desisyon natin sa buhay. Kailangan pag-ingatan po natin yan dahil sana po hindi, dahil sa mga taong dati maganda ang katawan at posibleng lumalaki na kayo, nagiging obese na rin kayo katulad ko. Baka pwede nyo po i-consider yung yun nga. Paulit-ulit na lang din siguro ako mag-remind sa inyo. Kasi repetition kasi minsan kailangan para ma-retain sa ating isipan. Kasi pag hindi natin finifeed yung parang kapag papunta sa simbahan, kunyari, kayo po yung nagdarasal at may paniniwala kayo sa Panginoon, kailangan nyo po yun pakainin, yung part na yun sa ating kaisipan. Pag hindi nyo po kasi pinapakain yun, magugutom. So, pag nagutom, minsan makakalimutan mo, hanggang minsan magugulat ka, wala ka na doon sa dating goal at mindset mo. So, ganun din yan. Kaya ngayon, sasabay ko na rin ang aking gamot. Kita mo, literal, di ba? Sabi ko last time, sabi ko kahapon, ang isa na lang ang gamot ko. Literal. Yung gamot ko. Mamaya bibili na. Ay, nako. Kaya ito siya. Mga diabetic dyan, huwag nyo basta-basta inihinto yung mga, tsaka mga may sakit dyan, mga high blood, lalo na, huwag nyo basta-basta inihinto yung gamot nyo. Yan. Take natin yung medicine. Unilab. Sana all. Ganun ba yan? Ganun, nakikita ko yung mga sa mga nag-vlog. Nainumin na natin na Unilab na papansin, parang wala akong masyadong nakikitang artista na ini-sponsoran ng mga kasi automatic, whether you like it or not, bibili ka ng gamot eh. Di ba? Just to survive. Kung high carb po kayo. Kaya guys, kung ako sa inyo, try nyo. Wala namang mawawala eh. Di naman kayo mamamatay ng 3 months kakain kayo ng fat and protein at maglo-low carb. But make sure na wala kayong serious illness. Dahil kapag may serious illness kayo, delikado po yun. At kailangan po ninyo ng guidance. Actually, kahit na wala eh. Kung ayaw nyo makaramdam ng discomfort, hindi ko po sinasuggest na mag-DIY po kayo. Kasi katulad ng ginawa ko, nag-DIY ako, 2 years ko pinahirapan ang sarili ko. Almost 2 years. So, mga 4 months, 3 months pa lang yata ako nung, wala pa, 2 months pa lang yata. Or 1 month pa lang nung ako yung nagpa-check. Ano ba yan? October, August, September. 2 months pa lang ako nagpa-check sa doctor tsaka dietitian. So, pinalitan nila yung diet ko. So, hindi naman ganun kadali na maging consistent. Yun naman talagang totoo doon. Pero, sa pagkain ng carbs, I think, kahit pa paano, masasabi ko na hindi na sumusobra-sobra yung kain ko ng carbs. Hindi katulad dati. Simulan mga 1 year, yan, medyo nalinis na yan. Pero, hindi siya ganun kalinis dahil kumakain pa rin ako ng hotdog at mga Coke Zero na nagtitrigger ng cravings. So, hindi rin kaganda yung quality ng sweetener ng Coke Zero. So, yun lang mga guys. Magandang umaga at sana magpalain tayo ng ating universe, ng ating pong may kapal, ng ating ni Allah na sana gabayan tayo at sa mga desisyon natin sa buhay. Baka kayo nandito ay dahil winarningan na kayo ng katawan nyo, na nagkakasakit na kayo at kailangan nyo ayusin ang diet. Mga kaibigan, low carb is the way. Less gastos, less preparation, madali. Ang mahirap lang kung kailan mo sisimulan at kailan ka maging consistent.
pagiging consistent ang mahirap. Kaya ang tip ko sa inyo, hanapin nyo ang motivation nyo, bakit kayo nangangailangan mag-low carb at bakit kailangan humaba ng inyong buhay. Salamat ka, obese friend. Ako ang inyong best friend, ang inyong lab guinea pig, so big, ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye! Hanggang sa muli. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!